Gusto nyo bang gumawa nitong D18 Sandy speaker? Inspired? Ayan, tapos na siya guys. So, kung gusto nyo gumawa nito guys. Okay, so, pakita natin ang buong proseso nito. Without further ado, let's go! Okay guys, so, pakita natin kung ano yung mga sukat nitong ating ginawang Sandy speaker na D18. Okay, Sandy speaker inspired. Alright, let's go! Okay, so start tayo sa ating cover. So, nga pala guys, yung marine wood na ginamit ko is 18mm yung kapal niya. Okay? So, ito yung magiging cover niya. So, yung sukat is magdedepende minsan kasi sa kapal ng marine nyo. Kaya may maiiba talaga. But sa akin is 18mm. So, ito yung magiging cover niya. Ayan. So, yung cover niya guys is nasa 18 inches. Ayan, 18 inches na siya. By ayan by 59.8 cm. Ayan, okay. So bali ito yung magiging palapad guys, ito yung magiging harap. Okay, so yung other parts. Okay, so ito naman yung front panel natin guys. Yung sukat nito is ayan 20 inches. Oops, sorry. Ayan, 20 inches. Ayan, by ayan, 59.8 cm. Okay, or 23.5 inches. Okay. Tapos double ply na siya guys para mas matibay. Ayan, naka double ply din yung kanyang bracing sa likod. Tapos naglagay na ako ng exhaust guys para hindi masyadong ma-stress yung speaker natin. Kasi hindi naman siya ganun talaga katibay yung speaker ko kasi mumurahin lang yun. Nasa mga 4,000 plus lang yun. Unless na lang kung mga matitibay talaga na speaker. So okay na walang exhaust. Pero sa akin nilagyan ko para mas safe siya guys. Okay? So proceed tayo. Okay, so sa top and bottom tayo guys. Bali ito yung harap niya. Tapos dun yung pa atras. Okay? So yung sukat nito guys is nasa ayan. So 63.3 cm. Ayan, klaro ba? Ayan, 63.3 cm by ayan. So nasa 23.5 inches. Okay? Tapos naglagay na din ako ng plunger guys. Gaya din ng Sandy speaker. Tapos nilagyan ko siya ng ayan, bracing sa likod. Ayan, so plunger dito para ma-stand natin yung mid-high natin. Alright, so proceed. Okay, so sa back naman tayo guys. Ayan, so yung terminal speaker natin dito is depende na sa inyo guys kung anong klaseng terminal speaker yung ilalagay nyo. But sa akin guys, eto yung ilalagay ko. Ayan, ganyan. Nasa ilalim yung speaker niya para hindi masyadong sa space guys. Ayan, so yung sukat nito guys, yung pahaba is ayan 85 or 85.5 cm. Okay, tapos yung lapad naman niya ayan 23.5 inches. Okay, so kayo na bahala guys kung ano yung sa terminal speaker nyo. Okay, okay guys, so ito naman yung side niya guys. So same lang silang sukat ng yung aking sa likod. Ayan. So, yung sukat din nitong side guys is ayan. Klaro ba? Ayan. 85.5 cm. By, ayan. 23.5 inches. Okay. So, pareho lang sila sa yung likod. Tapos, yung handle ko guys is ganito na lang yung ginawa ko. Instead na paganyan is ginanon ko. Kasi, kung bubuhatin na siya, at least yung kamay ko nakapwesto ng ganun. Same din dito. Bale, itong sa bandang taas lang guys, yung lalagyan natin ng abang. Ito, gumawa ko guys. Ito. Ayan. Bale, ito yung sa loob. Magsisilbi siyang ganito. Ayan. Ayan. So, late na natin to. Ito, huli na natin tong ilagay sa i-install guys. Pag matapos na talaga yung buong speaker natin, speaker box. Ayan, kasi pipinturahan ko pa to dito guys eh. Kasi pag pipinturahan natin to, ilagay natin to, yung mga sulok, mahirapan tayo magpintura dyan. Okay? So, last na yan i-install. So, ayun, yun yung sukat natin guys sa ating Sandy speaker na subwoofer box.
na D18. Ayan, so inspired lang guys. So proceed na tayo sa pagbuo nito guys. So let's go. Okay, so shoutout muna tayo sa ating mga followers. So shoutout kay Sir Jostec Palacio. Ayan, and shoutout kay G. Almeida. Ayan, so shoutout din sa'yo, Sir Erwin Alzate Matulin. Alright, and shoutout din sa'yo, Sir Ray Ko. Alright, so maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating video mga sir. At sa lahat ng hindi nabanggit, pagpasensyahan nyo na po ako. And thank you po. Alright. Ayan guys, so ito na nga yung ating lagayan ng speaker. So minarkahan ko na dyan guys para hindi tayo maligaw. Ayan, so dyan tayo maglalagay ng wood glue. Ayan, so ganito yung itsura niya guys. Ayan. Oops, konti lang. Ayan, tapos itatapat lang natin siya sa mga guhit na ginawa natin guys. Ayan. Alright. Okay. Ayan. So parang MCB siya guys ha. Ito yung, dito natin ipapasok yung mid-high natin. Ayan, tapos dito yung speaker, nakaharap yung magnet dito. Labas yung hangin dyan. Ganyan. So, okay. Start tayo. Magpako. Alright. So again guys, yung ginagawa natin is itong Sandy speaker inspired na D18. Tapos yung mga mid-high niya is D10. Ayan. So hindi ko talaga kinopya yung buong itsura ng Sandy speaker guys, kasi yung D10 niya kasi is line array at ayoko nang gumawa ng line array guys, kaya simple lang. But yung concept lang talaga ng Sandy speaker yung ginaya natin dito. Ang importante lang kasi sa akin dito guys is isang bit-bitan na lang, para kasi maliit lang kasi yung sasakyan ko. So ganitong concept yung ginaya ko na lang, para isang bit-bitan na lang. So, bit-bit ko na yung subwoofer. At the same time, nakarga ko na rin yung mid-high niya. And sa placement nga pala ng subwoofer speaker, guys, is hindi ko rin ginaya. Kasi yung Sandy speaker is sa ilalim nakaharap yung cone niya. Yung sa akin is nasa loob. Kasi yung concern ko, kapag ipasok ko yung D10 natin, baka masagi ko yung cone at mapunit. So, delikado na. So, ang ginawa na lang natin is itsurang Sandy speaker, but yung loob niya is parang MCB box na lang. Para mas safe talaga, guys. Alright. Ayan guys, so bago natin isara, ito yung itsura niya. So dito yung speaker, ayan. Tapos ito yung gilid guys, ayan. Ayan. Alright. Tapos dito yung mid-high natin. Try nating i-fit guys, mamaya pag masara na natin to. Alright, so yan yung itsura. Alright. Okay, proceed tayo, continue tayo. Alright. Ayan guys, so the moment of truth. Ayan, yung D10 natin. Pasok natin yung isa. Ayan, parang kinabahan pa ako dyan. Parang hindi mapasok. But smooth na smooth lang naman. Siguro mga less than half inch lang yung distansya niya each side guys. Kaya parang almost 0-0 na siya. So pasok din natin yung isa guys. I hope na kasyang-kasya. Ayan guys, so napaka-smooth lang naman. So balak nating lagyan ng carpet yung gilid para hindi magasgas yung D10. Alright. Right. Saktong-sakto. Guys, noon mag-wood screw tayo sa lahat ng parte ng ating box. Ayan. And sa lakip talaga ng box guys, hindi ko akalain na ang dami ko na palang wood screw na nailagay. But okay lang yun. Ang importante is matibay at less vibration yung mangyayari. Para at least man lang, maganda yung tunog. So yung style ko ng pag wood screw guys is pa-slanting. Kasi pag nagra-router na tayo sa mga gilid niya, is minsan nasasagi ng blade ng router eh. So dyan natin lalagay yung mid-high. So ito yung cover guys, ayan. So try natin i-fit. Alright guys, so yan yung itsura ng ating Sandy speaker na may cover. So actually guys, yung Sandy speaker talaga is wala siyang takip, wala siyang cover na ilalagay. Kasi yung speaker niya is located sa dito sa ilalim, makita yung paper cone. But yung sa akin is may konting twist lang. Ayan, so yung concept lang talaga ni Sandy speaker yung ginaya ko, na malagyan ng mga mid-high dyan sa loob para isang ano na lang kargahan guys.
Ayan, so yung speaker ko dyan sa loob is parang ano siya, parang MCB na siya. Alright, so okay. Alright guys, so tapos na nga nating masilyahan itong mga itong speaker box natin. So siniguro ko lang guys yung mga gilid at saka yung sa wood screw natin, no. So pasensya na kayo guys kung medyo maingay kasi may nag-renovate dyan sa kapitbahay natin. So anyway, ito ready na for a textured painting. So yung ginamit ko na pang masilya dito guys is powder cement lang, tapos wood glue, then konting tubig. Ayan, pag okay na yung consistency, then pahid mo na. Nalihaan na din guys. At the same time na router na, so rounded na yan. Okay, so proceed tayo sa textured painting. Let's go! Okay guys, so yung ginamit natin dito na pang textured painting is powder cement lang or tile adhesive para mas matibay. Tapos wood glue. Yung ginamit ko na wood glue is Shell wood glue kasi hindi na siya mahirap i-mix guys compared to other brand na masyadong malapot. Tapos tubig, then lagyan nyo ng elastomeric paint kung meron kayo. But sa akin wala kasi naubos na siya guys. Alright, pero matibay pa rin ha. Okay. So guys, isang box lang yung pinakita natin dito sa pag-textured paint. At ginamit kong textured roller is nabibili lang online shop. Medium size. Alright. Alright guys, so tapos na nga yung dalawang box natin na ma-textured paint. So ayan yung itsura guys. I hope na klaro sa camera. Ayan. Alright, so antayin na natin patuyuin guys. Tapos lilihain natin siya ng mga 120 grit. Ayan, pero ang problema, walang araw. So, tapos na yung dalawa guys. Ayan. Alright. So, mamaya magliliha tayo kapag matuyo na to. Alright. So, tuyo na yung ating textured painting. So, liliha na tayo. Ayan, so gamitan natin siya ng number 60 na sandpaper. Kasi matigas guys. Kaya gagamitan natin siya ng makapal. But wag na lang natin masyadong diinan. And after that is i-finish natin siya ng 120 grit na liha. Para smooth siya guys. Alright, let's go. Ayan guys, sa pagliha natin, instead na 120 yung gagamitin ko, is 60 na lang. Kasi matigas talaga guys. At saka hindi kaya ng 120 ko, madaling mapudpud. Ayan guys, no, bali, isang box lang yung ipapakita natin dito sa pagliha ng ating speaker box para hindi tayo humaba. At the same time guys, ang tagal ko talagang natapos nitong lihaan guys kasi bukod sa malaki, ang tigas ng kanyang textured painting niya. Kasi nga yun tile adhesive yung ginamit natin kaya medyo nahirapan tayo. Okay guys, so tapos na nga natin lihaan itong ating box. Ayan yung textured niya, meron pa rin. Bali kinuha lang natin yung matutulis guys. Ayan. Tapos naglagay ako dito ng eto guys kasi mamaya pag magpintura tayo, unahin natin dito guys. Ayan, unahin natin yung mga sulok. Tapos pag mga 3 coats na tayo dito guys, baliktarin na natin. So meron tayong parang stand dito guys para may access tayong pinturahan lahat ng parte ng ating box para hindi tayo mahirapan. Kasi mag-isa lang tayo guys, wala tayong katulong na magbuhat. Kaya diskarte lang. Ayan, so yung gagamitin natin na pang top coat guys is yung enamel black paint. Kahit anong brand guys, yung mixture ko sa ratio ng paint thinner is 100 ml na paint thinner tapos 300 ml na enamel black paint. Ayan. Okay, so let's go. Ayan guys, so ayan lang muna. Bali, patuyuin na natin muna to. Tapos hanggang third coat tayo. Okay? Ayan. Okay. Then, pag matuyo na yan guys, hanggang third coat, baliktadin na natin. Okay. And yan guys, tirahin na lang natin to. Yung cover. Alright, so ayan lang natin na sipsipin ng kahoy yung pintura. Then, second to third coat tayo. Alright. Ayan guys, so nilabas na natin yung box para diretso na siya sa bilad ng init ng araw. Kasi kung dito pa natin gawin, mahirapan na tayo mag-transfer dyan kasi mag-isa lang tayo. Kaya ang bigat pa naman. So, sa labas na natin tirahin guys.
So, let's go. Okay guys, so ito yung first coat natin. Ayan. So, hayaan lang natin na sipsipin yung pintura. Saka tayo mag second coat. So, hanggang 3 or 4 coats ata tayo. Ayan, so tapusin ko lang to lahat guys hanggang 4 coats. Tapos, pakita ko sa inyo yung finished product. Okay? Ayan guys, so meron pa dyan. Alright. Alright guys, so ito na nga yung 3 coats natin. Tapos na nga mapinturahan. Ayan, klarong-klaro pa rin yung ating textured painting. Ayan. So, medyo basa pa guys. Pero, siguro sana hindi ulan guys, no? Ayan. Alright, so, ay, parang dito hindi siya mainitan. Okay lang yan. Baka mag-iba yung kulay guys, no? Sana inusog ko konti doon. Anyway, ito. Ka 3 coats na yan. Ayan. Ayan yung textured niya. Alright. Okay guys, so ito. Tuyo-tuyo na. So, maglalagay muna tayo ng mga accessories. So, ito guys, yung sa cover natin. Nilagyan ko din ng T-nuts to guys ha. Tapos, ito yung magiging gagamitin natin. Allen siya guys. Ayan. So, dyan siya. Ayan. Bali, 14 pieces to. 14 na butas. Tapos dito din guys, naglagay din ako ng T-nuts. So yung T-nuts niya guys is mas mahaba. Konti kaysa sa yung ordinary na ganito. Ayan. So, pero mas mahaba yung nilagay ko dyan. Kasi makapal yung ating guys. Makapal yung lagayan ng speaker. Okay. So, maglagay muna tayo ng mga corner guards, mga accessories, yung handle natin dito. Okay, so let's go. Okay, next yung plunger naman. Alright. Okay guys, so lagay din natin tong kanyang rubber feet dito. Kasama nitong kanyang corner guard. Alright, so let's go. Alright. Okay guys, so next naman nating ilagay is itong speakon natin. So ganyan lang yung paghinang ko guys. Yung lahat ng negative pinagsama ko. Tsaka itong positive pinagsama ko para parallel connection. Alright, so let's go. Okay guys, so next lagay natin itong ating handle dyan. Alright. Okay guys, so ilagay na natin yung speaker, but lagay muna natin ng fiber fill. Alright.
Okay guys, so na-install na nga yung ating speaker. So maglalagay na tayo ng cover. Lagyan din natin siya ng foam tape guys. Alright. Okay guys, so next naman is install natin itong mga gulong dito sa likod ng ating speaker box. Alright. So ayan guys, so temporary lang siyang screw kasi balak ko T-nuts talaga para matibay. But sa ngayon, screw lang muna para magamit lang natin this Saturday. Alright. Ayan guys, so natapos nang lagyan lahat ng gulong. Gulong ng palad. Alright, so try natin guys kung smooth lang ba. Ayan guys, so far smooth naman. Wala namang masyadong problema. Ayan, so try natin lagay yung ating mid-high. Alright. Ayan guys, so saktong-sakto yung dalawang mid-high natin. But kinakailangan talagang lagyan natin ng carpet dito kasi baka magasgas yung mid-high natin. Medyo 0-0 na kasi. So kailangan natin lagyan ng carpet. Alright. At yun na nga guys, no, ang buong proseso ng pagbuo na itong ating D18 subwoofer speaker na inspired by Sunday speaker. Ayan, so ito yung apat niya na mid-high. Ayan, pasok natin dyan sa loob guys. So, till next DIY project mga Call of Duty Lights and Sounds. Alright.